merong pag-uusap. Kapag walang pag-uusap, diyan nag-uumpisa ang pagkamuhi. Amen? At ang tunay na pag-uusap, nag-uumpisa hindi lang sa paggamit ng ating mga bibig, kundi sa paggamit ng ating mga puso. Amen? Third and last, for a successful relationship, husbands and wives should become best friends. Yan po ang turo ng unang pagbasa. Napakaganda po galing sa libro ni Sirach. It says, a faithful friend is a steady shelter. He who finds a good friend finds a treasure. And a faithful friend is beyond price. A faithful friend is a life-saving remedy. Wow! Ang tunay na kaibigan ay isang matibay na tahanan. Ang tunay na kaibigan ay isang kayamanan. At ang tunay na kaibigan ay isang nakakabuting gamot, lunas sa sakit. Hanggat hindi mo tinuturing na kaibigan yung iyong asawa, makikita mo siya bilang kaaway mo. Hindi po ba? Isa pong dahilan ng pag-aaway ng mga mag-asawa ay minsan yung lalaki, yung mister, pinipili pa niya yung kanya mga kaibigan kaysa sa asawa niya. Di po ba? Palaging nangyayari yan. Minsan, ang mister, priority niya yung kanya mga barkada. At madalas nangyayari din po yan sa mga misis. Minsan, yung misis, pinipili din niya yung mga kakumari niya. Meron siyang sinasabi sa kanyang mga kaibigan, hindi niya masabi-sabi sa kanyang mister, nararamdaman ito ng lalaki. Totoo po? Totoo. Hindi po ba? Kasi kapag kaibigan mo ang isang tao, palagay ang iyong loob sa kanya. Di ba? Kapag kaibigan mo ang isang tao, wala kang sikreto sa kanya. Sinasabi mo sa kanyang lahat. Binubuksan mo ang iyong buhay sa kanya. Kapag kaibigan mo din ang isang tao, hindi mo siya huhusgahan. Kapag nagkamali ang kaibigan mo, palagi mong inuunawa, palagi mong pinapatawad. See, kapag hindi mo kaibigan ang iyong asawa, nawawala yung iyong pag-unawa sa kanya. The simplest and the purest kind of love is that of friends. Kaya nga po, kung hindi mo kayang maging kaibigan ang iyong dililigawan, huwag kayong magpapakasal. Amen? At para dun sa mga kasal na, gusto nyo po na lalo pang lumalim ang inyong pagsasama, ang inyong pagmamahalan. Gusto nyo po lalo pang gumanda ang inyong pagsasama. Subukan nyo po na maging magkaibigan kayo sa bawat isa. Kapag best friend mo ang isang tao, hindi po ba? Gusto mo siyang palagi mong kasama. At kahit na malayo kayo sa bawat isa, okay lang sa'yo. Kasi alam mo, kapag nagkita kayo muli, manunumbalik yung inyong pag-uugnayan. Kasi kapag kaibigan mong isang tao, pinagkakatiwalaan mo siya. Amen? Ask yourself that question. Is my wife my best friend? Is my husband my best friend? Pagdasal niyo po, naway maging magkaibigan kayo para lalo pang gumanda at sumarap ang pagsasama niyo. My dear friends, I leave to you these 3 secrets for a successful marriage. 1, do what the other cannot do. But 2, always talk, always communicate, open yourselves to one another. Do not become closed doors. But 3, make your wife or your husband your best friend. Become friends to one another. But lastly, I want you to remember this. Tatak niyo po ito. Huwag niyong kakalimutan ito. No marriage is perfect. Ulitin ko po. No marriage is perfect. Kahit na saan kalupalop ng mundo maghanap, wala pong perpektong kasal. Walang perpektong pagsasama. Walang perpektong mister at misis. At yan din po ang madalas sa dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Dahil nag-i-expect sila, naghahanap sila ng perfection sa kanilang asawa. Kapag nag-disappoint na, umaayaw na. May isa lang pong paraan para maging perpekto ang inyong pagsasama. Ano ito? Yung kayo ay punuin ng grasya ng Diyos. You can never make your marriage perfect. Yes, you can make your marriage successful, but never perfect. There is only one way to make your marriage perfect, and that is through the grace of God. Gusto niyo maging perpekto ang iyong pagsasama? Isama niyo si Kristo. So, remember that very important point. No marriage is perfect without Christ. Magdasal po tayo sa banal na